Si Reyna Wu ay isang reyna sa kaharian ng Koguryo. Siya ang asawa ni Go-Namu na kalaunan ay naging kilala bilang si Haring Gogokcho ng Koguryo. Kalaunan siya ay naging asawa din ng nakababata niyang bayaw na si Go-Yonu na kilala naman bilang si Haring Sansang. Siya ay naaalala sa kasaysayan ng Korea bilang isang ambisyosang babae na may matatag na otoridad. Matapos ang pagpanaw ni Gogokchon, pinakasalan niya ang nakababatang kapatid nito na si Yonu. Ito ay tinatawag na levirate marriage na pinaniniwalaang isinasagawa sa Koguryo dahil sa maraming digmaan at dahil sa dami ng pamilyang nawala ng ama. Ang levirate marriage ay isang uri ng kasal kung saan ang kapatid ng yumao ay obligadong pakasalan ng byuda ng kanyang kapatid. Ang ganitong uri ng kasal ay isinasagawa ng mga lipunang may matibay na estrukturang pang-angkan o clan. Isinasagawa ito upang protektahan ang kanilang yaman at kapangyarihan. Ang mga detalye tungkol sa buhay ni Reyna Wu ay kakaunti lamang. Karamihan sa mga impormasyon tungkol sa kanya ay matatagpuan sa Samguk-sagi, isang makasaysayang tala na isinulat noong 1145 sa panahon ng dinastiyang Koryo. Ang talaang ito ay nagsasalaysay ng tatlong kaharian ng Korea, ang Baekje, Shilla at Koguryo, pati na rin ang maliit na konfederasyon ng Kaya. Hindi tiyak kung saan ipinanganak si Reyna Wu. Sinasabing siya ay ipinanganak sa tribong Jolnobu o Sonobu. Ang pangunahing federasyon ng Koguryo ay binubuo ng 5 tribo na kalaunan ay naging mga administratibong distrito ng kaharian. Ang 5 tribong ito ay ang Gerobu, Sonobu, Jolnobu, Sunobu at Guanobu. Ang tribong Sonobu ay kilalang pinanggagalingan ng mga hari at ang tribong Jolnobu naman ang pinanggagalingan ng mga reyna. Ang ama ni Reyna Wu ay pinangalan ng Wuso. Hindi naman naitala kung ano ang tunay na pangalan ni Reyna Wu tulad ng karamihan ng kababaihan sa kasaysayan ng Korea. Si Haring Gogokchon ang ika-9 na hari ng Koguryo, isang dinastiyang itinatag noong 37 BC ni Haring Dongmyong na kilala rin bilang si Haring Jumong. Nang mamatay ang kanyang amang si Haring Sindae, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Balgi ay hindi nakaupong hari dahil itinuturing siyang walang kakayahan, kaya naman si Gogokchon ang naging hari. Noong taong 184 AD, nakipaglaban si Gogokchon laban sa puwersa ng Han Dynasty mula sa Liodong Peninsula. Inutusan ng hari ang kanyang kapatid na si Gyesu upang itaboy ang kaaway, ngunit nabigo ito, kaya't ang hari mismo ang namuno sa hukbo at nagtagumpay. Noong 190 AD, ang mga aristokratikong kamag-anak ni Reyna Wu ay nangaagaw ng lupa sa mga karaniwang tao. Hindi natuwa si Gogokchon at nais niya silang parusahan, kung kaya't ang mga aristokrata ay nag-alsa. Pinamunuan ni Joagario ang rebelyon at inatake ang kabisera kasama ang kanyang mga tagasunod. Pinuksan ng hukbo ng hari ang mga rebelde na nagbigay daan kay Gogokchon upang makapagtatag ng mas malakas na sentralisadong pamahalaan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ipinakilala niya ang meritocratic system sa pagpili ng mga opisyal, kaya't natagpuan niya si Ulpaso na naging punong ministro noong 191 AD. Si Ulpaso ay kilala bilang matalino at mahusay na tagapamahala ng mga pambansang usapin. Noong 197 AD, umanaw si Gogokchon ng walang anak kay Reyna Wu. Nang panahong iyon, sinasabing umaakyat sa langit ang isang hari pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi handang bitawan ni Reyna Wu ang kanyang kapangyarihan. Nakipagkita siya kay Prinsipe Balgi, ang susunod sanang hari, ngunit hindi niya nagustuhan ang ugali nito. Agad siyang nagpunta kay Prinsipe Yonu, ang nakababatang kapatid. Pinasinungalingan ni Reyna Wu ang huling habili ni Gogokchon at ipinahayag si Yonu bilang bagong hari. Nagalit si Balgi at sinubukang agawin ng trono sa pamamagitan ng puwersa, ngunit nabigo. Tumakas siya sa Liodong Peninsula at humingi ng tulong kay Gong Sundu, isang makapangyarihang warlord, upang magsagawa ng pagsalakay sa Koguryo. Gayunpaman, natalo siya ng hukbo ni Prinsipe Gyesu at sa labis na kahihiyan ay nagpatiwakal. Sa pag-upo ni Haring Sansang sa trono, ginawa niyang reyna consort si Reyna Wu, ngunit sila rin ay walang anak. Ayon sa Samguk-sagi, nanalangin si Sansang sa kabundukan at nagkaroon ng panaginip na magdudulot ng anak ang kanyang pangalawang asawa. Natagpuan ng hari ang isang karaniwang babae mula sa Jutong village na nagdadalang tao at ginawa niya itong opisyal na asawa. Ang kanilang anak na si Uwigeo ay naging kilala bilang Haring Dongchon. Patuloy na nagplano si Reyna Wu laban kay Uwigeo, ngunit kalaunan, ginawa pa rin siya nitong Reyna Dowager.
Namatay si Reina Wu noong 234 AD at hiniling na mailibing sa tabi ni Haring Sansang. Subalit ayon sa mga shaman, ikinahiya ni Gogokchon sa kabilang buhay ang muling pag-aasawa ni Reina Wu. Si Reina Wu ay isa sa mga natatanging reyna sa kasaysayan ng Korea na nanatili sa kapangyarihan sa loob ng 2 henerasyon. Ngunit sa panahon ng Joseon, itinuturing siyang isang kontrabida na nagdulot ng kaguluhan sa kaharian. Sa kabila ng mga kontrobersiya, napanatili ni Reina Wu ang makabuluhang impluensyang pampolitika sa loob ng 2 paghahari na ginagawang isa siya sa iilang kababaihan sa maagang kasaysayan ng Korea na ang kwento ng buhay ay naipreserba.